Ako po si Celeste, isang PWD. Nabulag po ang isang mata ko noong 2021 dahil sa retinal detachment. Sharing is caring po para sa akin. Tuloy lang ang buhay, magpakapositibo, at magtiwala sa Panginoon. Welcome po sa channel ko. Sharing is caring. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta ang weekend nyo? Pasensya na, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Maraming nagme-message, naghahanap sila ng bagong video ko. Pasensya na kayo. Anyway, kamusta ang mga weekend nyo? Alam ko, Lunes ngayon and most of us back to work. Well, back to work din naman ako mamayang gabi. But praise God kasi sa isang buong linggo meron akong isang araw na work from home ako. So, salamat sa Panginoon kasi kahit papaano, hindi ko kailangan magbihis. Thank you, Lord. Yes. Nagtatrabaho pa rin ako. Alam ko, sabi ko dun sa nakaraan kong video, 'di ba, na gusto ko nang mag-resign kasi nahihirapan na ako. Well, mahirap naman talaga kasi computer job pa rin. Pagod yung mata ko. Pero kung iisipin ko nga, tinimbang ko yung sitwasyon, financially, hindi ko kayang wala akong trabaho. Magugutom tayo, papayat ako. I mean, sa totoo lang ha, sa true lang, nung tinimbang ko yung sitwasyon, wala eh, mahirap. Alam ko, syempre, nariyan ang Panginoon at wala namang ibang susuporta at magsusustain sa akin kundi ang Panginoon. It's still the Holy Spirit pa rin ang nangungusap sa akin na huwag akong mag-quit sa trabaho ko. Maybe in the next 2 years siguro? Or next 3 years? Pwede, no? So, kahapon dahil syempre linggo, alam niyo naman church worker ako. So, nasa church ako mula umaga hanggang hapon. Dahil nga umaawit ako sa hapon, may practice pa kami ng music team para sa yung aawitin namin sa susunod na linggo. Hala, wala pala akong kilay, ano? Alam nyo, ang hirap. Sa totoo lang, mula nung nabulag ako, ang hirap na rin talagang mag-makeup. Hindi ko alam kung may mga kaedad ako dito na nanonood sa akin, ano? Pero, ang hirap na ako, lalo na yung pagdating sa mata. Kasi syempre wala na itong part na to, 'di ba? Wala na to, wala na tong nakikita. So ito na lang. So mas madali sa akin na teka, baka may muta ako, wait lang. Tingnan muna natin. Ayan, wala. By the way, salamat sa mga nanonood sa akin. Sa mga dumagdag sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyo. Ayan, so syempre, mahirap na talaga bilang babae ka at office girl ako. Kumbaga nagtatrabaho ako sa opisina, hindi ka naman pwedeng pumasok doon ng ganito ka lang, kumbaga hindi ka man lang nagsuklayo, hindi ka man lang nagbihis. So mula nung nabulag ako, nahirapan na akong mag-ayos ng mukha ko. Kayang-kaya ko mag-makeup. Ayan yung mga makeup ko in the past. Kayang-kaya ko. Ayan yung mga ilan kong mga photos. Yan, pinili ko pa yan, yung mga pinakamagaganda yan. Siguro naiisip nyo, hala, anong nangyari kay ate? Ba't pumangit na ng husto? Well, salamat pa rin at nandyan kayo nanonood sa akin. Ayan. So, ayun nga, ang hirap na. Kasi, unang-una, yung mata ko nga, diba? Kahit yung natitira kong mata, dahil nga ang labo na niya, hirap siyang makita talaga yung details. Halimbawa, magkikilay ako dito. Kaya naman. Kasi napapractice ko siya, nagagawa ko. Pero aaminin ko, mahirap talaga pag dito na yung mi-make-upan ko yung part na sa kanan na. Ang hirap na kasi hindi ko na siya masyadong nakikita. Okay lang yan dito kasi malapit lang.
Pero yung dito mahirap na. Alam mo, sa totoo lang, hindi na rin ako makapagsuot ng makapag eyeliner. Yung eyeliner, yung pasensya na sa mga subscriber kong lalaki dyan, puro makeup tong ano ko ngayon. Well, hindi naman totally puro makeup. Sinishare ko lang yung struggles ko. Pasensya na kayo. Anyway, so ayan, nahihirapan na akong maglagay nung eyeliner sa waterline. Waterline is itong nilalagyan ng eyeliner sa ilalim ng dito, tapos dito, para magmukha kang, para gumanda ka, gumanda yung mata mo, maglagay ng eyeshadow. Ang dami pang mga tchatcha-boretsa sa babae, hirap maging babae. Diba, yung iba pa, may pawing pa na ganyan sa eyeliner. Dati nagagawa ko yan. Ngayon, kaya naman, pero hirap na. Kaya, might as well, wag na lang. Hindi na talaga ako naglalagay ng eyeliner, tsaka ng mga eyeshadow, mga mascara. Hindi ko na yan ginagawa. Nauuso nga ngayon. Ewan ko kung may nanonood sa akin na mga kaedad ko dyan, nasa 30s. Diba nauso ngayon yung magpapa-false, ano nga yun? Hindi false eh. Yung magpapa-extend ka ng pilik mata. Kaya yung iba, ang ganda bigla ng pilik mata nila kasi nga nagpahaba. Nagpahaba sila ng pilik mata. So sabi ko, wag na. Bukod sa gastos, high maintenance, tsaka basta wag na. Bubunggo lang din naman kasi siya sa bubunggo lang din naman kasi siya sa mata, ay sa salamin ko. Kunyari, suot ko yung, or mahaba yung pilik mata ko, or let's say for example, naka false eyelashes ako. Yung mga dinidikit lang, yun yung false eyelashes. Pag suot ko tong salamin ko, edi boom, babangga lang din. So, what's the use? Wala rin. Sabi ko, wag na lang. Kaya madalas, ang makeup ko ngayon, pag lumalabas or pupunta sa trabaho, lipstick, blush on, tapos, gagawin ko yung kilay ko. Ganun lang. Hindi na ako nag-overdo unless may mga, halimbawa, may mga party, yan, siguro, titiisin ko, or pwede ako magpa-makeup na lang sa iba. Hello, mas importanteng bagay kaysa magpahaba tayo ng eyelashes. Pero, may mga kasamahan ako ang nagpahaba sila ng eyelashes. Ang ganda naman ng outcome. Sana oo. Anyway, enough of the kaartehan. May share pala ako sa inyo. Alam nyo ba na green tea is important para sa mga mata natin? Encounter ko lang din siya kasi nagre-research ako syempre kung ano yung mga healthy na pwede kong inumin or kainin para sa natitira kong mata. I'm sure makaka-relate dyan yung mga kaibigan natin dyan na mga kapatid natin dyan na katulad ko, monocular, isa na lang ang mata. So, green tea is beneficial para sa mata. Basta nabasa ko lang, teka, tingnan ko nga ulit. Hiram tayo ng cellphone dito. Isa lang kasi cellphone ko eh. Pwede nyo rin i-search sa Google, lagay nyo, green tea benefits for eyes. Pag tinype nyo siya sa Google, lalabas dyan ito. Yan. Sabi dyan, its rich content of antioxidants and beneficial compounds can help combat sight loss conditions such as retinitis pigmentosa and macular degeneration, making green tea a valuable part of a diet aimed at preventing blindness. Take note, preventing blindness. So, talagang kailangan ko to. Kasi ayoko mabulag. Iiwasan natin yan hanggat maaari, di ba? Remember, maintaining a balanced diet and a healthy lifestyle are vital for overall eye health, syempre. Holistic pa rin yung approach natin, di ba? Umiinom ka nga ng green tea, puyat ka naman ng puyat, or hindi mo iniingatan yung mata mo sa ibang paraan, di wala rin. Importante na sa isang araw man lang mag-green tea tayo. Importante siya sa mata. Meron nga rin akong na-search na yung, ito hindi ko naman ito na-try pero pwede nyo i-try, yung tea bag, halimbawa,
yung green tea, no, nagamit nyo na siya, tas may natira, natibag, tas nabasa na. Pwede nyong ilagay sa mata nyo. Kunyari na isawsaw nyo na yung tea bag sa tubig na mainit. Palamigin nyo lang ng konti and then ipatong nyo siya sa pareho nyong mata. Pwede siyang hot compress for the eye. Again, yung tolerable na init lang, baka mapaso naman yung mata natin. Yun. So again, pwede nyong itry yan. Hindi ko pa na-try. Puro inom lang naman ako ng green tea. As much as possible, nakakadalawa or 3 green tea ako sa buong isang araw. Nagkakape ako, pero 1 beses lang sa isang araw. Usually yung kapag nasa trabaho ako. Yung tea bags can serve as hot compress para sa mga mata natin. Parang pipino, di ba, yung pinapatong sa mata. Tapos, pwede rin naman siya as cold compress kasi nakaka-relax din yun sa mata after. Pag cold compress naman, mas maganda na ilagay nyo yung tea bag, na green tea to ha, green tea, ilagay nyo yung tea bag sa ref. Lagay nyo sa freezer siguro kung gusto nyo mas mabilis na lumamig, pero wag naman yun to the point na nagyelo na. Basta yung maka-absorb lang ng lamig, tapos i-compress mo sa mata mo. Like for example, pagod yung mata mo, and gusto mong mag-relax, lagay mo lang din, patong mo habang nakahiga ka for 15 minutes. Subukan nga nating maglagay ng, papakita ko sa inyo kung gaano ko struggling maglagay ng, anong tawag dito? Kilay. Ayan, kasi para sa mga babae, kilay is life. Subukan natin. Gamit ko to camera lang ng phone ko ha. Pero pwede rin naman tayo. Ito may mirror ako dito. Hirap talaga kasi mataas nga rin yung grado ng kaliwa kong mata. So hirap din talaga. Kaya bear with me. Siguro nakaka-relate yung iba kong mga kasamahan dyan. Tsaka alam nyo ba, syempre dahil malabo mata ko, hindi ko kayang magkilay nang wala akong salamin. Kaya naman siguro pero malapit na yung salamin. Ang hirap ng malabong mata, no? I'm sure nakaka-relate kayo. Sobrang hirap niya. Kasi again, yung grado nito is nasa ngayon is nasa 1.3. Diba? Ang taas na. Sobra. Nakakalungkot. But then again, we have to continue living. Anyway, enough of the kalungkutan. Move on. So, ayan. Hirap talaga siya pag wala akong salamin. Pero alam nyo, kahit may salamin ako, hirap pa rin. Hirap pa rin. Lalo na nga pag dito na sa part na to. Subukan natin ha. Quick lang. Pwede kong gamitin yung... Ayan o, hindi ko na lagpas na agad. Hindi ko kaya pag gamit lang yung camera, etong camera lang ng phone. So, kailangan lalayo muna ako sa camera kasi mahirap. Tsaka kailangan may proper lighting. Subukan nga natin buksan tong ilaw ko dito. Ito, baka may curious kayo kung ano. Ito to, yung emergency electric fan ko. Siyempre, pag may brownout, importante may ganyan. May ilaw, tapos may electric fan. Nagtatagal din naman yan. Ayan, so kailangan ganyan. Subukan natin dito. Hindi ko masasabi na magaling ako mag-makeup ha. Kahit na nung bago pa ako nabulag. Marunong lang siguro, pero yung sabihin natin na pro, hindi. Pero I can do my own makeup. Pero yung sabihin mo na ako yung mag-aayos sa iba, let's say sa kaibigan ko or kung sino man, hindi ko kaya. Anyway, yan o. Subukan natin. Yan, okay na yung kaliwa. Diba? Medyo ilapit lang natin ng konti dito para ganyan ko lang yan. Tapos,
Pwede kong burahin yung dito banda para more on natural looking. Char. Okay, tapos dito naman sa kabilang side, ito na yung mahirap na part na kasi nga ito na lang yung nakakakita. Yan, medyo hirap ako. Sa totoo lang. Pero hindi ka naman kasi pwedeng pumunta ng opisina or lumabas na wala kang key. Well, pwede naman. Mukha ka lang, ewan. Lalo na sa mga babae, I'm sure the guys cannot relate. Pasensya na po sa mga nanonood sa akin na mga may edad dyan. Kung ito yung sinishare ko sa inyo. Yan. Tapos buburahin ko yung part na to dito banda para magmukha naman siyang natural na kunyari tumutubo-tubo lang. Pasensya na kayo. Ayan. Pwede na. Ayan, ganyan lang. Tapos ayusin ko lang yung buhok. Wala, nahirapan na ako ngayon. Sa totoo lang, mula nung nabulag ako, nahirapan na akong patay na nga natin. Nasisilaw ako. Ayan. Sorry. Ayan, so, well, sabi ko nga sa totoo lang, mula nung nabulag ako, nahirapan na talaga ako mag-ayos. So, as much as possible, hindi na ako nag-aayos. Basta may lipstick, tapos may kilay, okay na yan. May konting foundation, okay na. Tapos nakaipit na lang or okay na yan. Nga, syempre, nakaka-depress din talaga kasi, yun nga, yung struggle mo na makakita, tapos mag-iinarte pa ba ako. But again, it's part of life. It's part of my life na kailangan kong ipagpatuloy. Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong pumunta sa office. Naghahanap nga ako ng work from home job. Pero, well, ikukwento ko sa inyo yung journey ko. Sa ngayon, nag-upskill ako kung ano yung pwede kong gawing trabaho na work from home para at least nasa bahay lang ako. Anyway, that's one of my plans. Pero I'm sure maa-update ko kayo dyan. Thank you guys for following me on my journey. Pasensya na kung umuubo ako. Ito kasing nakaraang 2 linggo, inaatake ako ng allergy ko. Alam niyo ba yung allergic rhinitis? Yung bahing ka ng bahing, tapos yung ilong mo stuffed. Yung bahing ka ng bahing, tapos yung ilong mo parang barado lagi. Hindi parang, barado talaga. Tapos makati yung lalamunan mo. Pero hindi siya viral. Allergy siya. So, maaaring meron akong nalanghap na pollen or any material na nag-trigger. Wait lang, baka namimiss nyo na si Jamie. Kunin ko siya. Jamie, baby, come here. Ito si Jamie pala, guys. siguro iniisip nyo, baka ka na-allergy dahil dyan sa aso mo. I mean, pusa mo. Hindi kayo. Mabuhok siya. Uy, hi ka daw, anak ko. Baby, hello, pusa inyo. Oh, kumindat pa. Well, ang tagal na nito sa akin pusa ko, 3 years na to, pero bilang ko lang yung time na, actually parang ngayon nga lang ako nagka-allergy mula nung nagkaroon ako ng Jamie. So, I can tell na hindi yung allergy ko, so I can tell na yung nag-trigger so I can tell na hindi si Jamie yung nag-trigger ng allergy ko. Baka yung pupo mo. No. Ang baho kasi ng pupo mo eh. Hala, sabi niya, napapahiya ako, mami. Every time nililinis ni mami, kaya No. Anyway, thank you po. I know na-miss niyo ako. Na-miss ko rin po kayong lahat. I'll do my best na ako ay makapagkwento ng aking ng journey ko bilang half-blind. Sa mga katulad ko dyan, kapit lang tayo sa Panginoon.
Sa mga katulad ko na who are undergoing anxiety, depression, keep yourselves busy. Para at least hindi nakafocus yung isip nyo sa kalagayan nyo. Gawin nyo yung gusto nyong gawin, no matter how hard it is. Most of all, seek help and guidance from the Lord. Again, we may have different beliefs, pero there's only one God naman. So, God is really the one that I hold on to. After all, sabi ko nga, 'di ba? After all, ang Panginoon naman ang nagbigay ng lahat, ng hininga, ng paningin ko. So, I'm so grateful dahil patuloy pa rin akong nakakapag-serve sa Kanya sa church. Patuloy pa rin akong nakakaawit and nakakapag-share ng gospel. Have a blessed week po sa bawat isa. O sabihin mo, thank you for watching. Thank you for watching. God bless. Sharing is caring.